Konting tiis na lang, Elena. Isang gabi na lang at magiging akin na ang lahat ng kayamanan at seguridad na dala ng pangalan ni Natalie. Pero huwag kang mag-alala. Kahit suot ko na ang singsing sa harap ng altar bukas, alam mo namang ikaw lang ang babaeng pagsisilbihan ng puso ko. Si Natalie? Pera lang siya, Elena. Isang kasangkapan para sa ating kinabukasan. Ang boses na iyon ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng gabi. Ito ang boses ni Mark, ang lalaking binuo ang aking mundo sa loob ng 5 taon. Ang lalaking nakatakda kong pangakuan ng habambuhay sa harap ng Diyos sa loob ng ilang oras. Ngunit ang mas masakit, ang mas nakakasuka, ay ang boses na sumagot sa kanya sa pagitan ng mga mahihinhin at malanding halakak. Alam ko naman yun, Mark. Kaya nga hinayaan kitang ligawan siya, 'di ba? Para sa atin din ang lahat ng ito. Tiisin mo lang ang kaplastikan niya sa loob ng ilang taon at pagkatapos, malaya na tayong magkasama gamit ang lahat ng pinaghirapan niya. Mahal na mahal kita. Ang sagot na yon ay nanggaling kay Elena, kay Mama. Ang babaeng nagluwal sa akin, ang tanging pamilyang itinuring kong pundasyon ng aking pagkatao. Sa labas ng pinto ng silid ni Mama, nakatayo ako habang hawak ang isang pilak na tray. Naroon ang isang tasa ng mainit na tsaa na may honey at ang paborito niyang kakanin na luto ko. Balak ko sanang surpresahin siya ng isang huling bonding bago ako maging ganap na asawa ni Mark. Gusto ko sanang magpasalamat sa kanya sa lahat ng sakripisyo niya bilang isang single mother. Gusto ko sanang sabihin sa kanya na kahit may asawa na ako, hinding-hindi ko siya pababayaan. Ngunit ang tray na hawak ko ay unti-unting nanginghinig. Ang init ng tsaa ay tila naging yelo na nanunuot sa aking mga daliri. Hindi ko narinig ang pagbagsak ng tasa sa sahig dahil sa sobrang higpit ng hawak ko. Ngunit naramdaman ko ang bawat patak ng likidong tumapon sa aking paanan. Mabigat, mainit, at puno ng pait. Tila tumigil ang pag-inog ng mundo. Ang bawat dekorasyon sa aming bahay na pinili ko ng may pagmamahal para sa okasyong ito ay biglang nagbuka sa akin ng mga multo ng kasinungalingan. Nararamdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sipain ang pinto at saktan silang dalawa. Ngunit ang aking katawan ay tila naging isang estatwang bato. Ang aking hininga ay naging mababaw. Bawat langhap ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa aking baga. Ang aking mga mata ay nanunuyo rin, tila pati ang mga luha ko ay nahihiyang lumabas dahil sa dumi ng katotohanang natuklasan ko. Sa loob ng silid, narinig ko ang kalansing ng mga hanger. Marahil ay inaayos nila ang isusuot ni Mama para sa kasal bukas. Ang bawat tunog ay tila isang kuko na kumakalmot sa aking balat. Naalala ko kung paano ko pinagtrabahuhan ang bawat sentimong ginastos para sa magarbong kasal na ito. Ang mga gabing, hindi ako natulog. Para lang matapos ang aking mga business proposal, ang mga sakripisyong ginawa ko para mabigyan si Mark ng puhunan sa kanyang opisina at ang mga mamahaling regalo na ibinigay ko kay Mama dahil akala ko ay nararapat siya sa lahat ng karangyaan. Lahat ng yon ay nauwi sa ganito. Isang masalimuot na laro kung saan ako ang tanging taya at sila ang mga manunugal na naghahanda ng humalahak sa aking pagkatalo. Dahan-dahan, dinala ko ang aking mga paa palayo sa pintong iyon. Bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang bigat ng aking gown na nakasabit sa pasilyo, ang puting tela na tila naging isang kabaong para sa aking mga pangarap, ay tila sumasakal sa akin. Pumasok ako sa aking sariling silid at dahan-dahang isinara ang pinto. Hindi ako nagbukas ng ilaw. Hinayaan ko ang dilim na yumakap sa akin dahil sa dilim lamang ako makakahanap ng pansamantalang proteksyon mula sa liwanag ng katotohanang sumusunog sa aking kaluluwa. Naupo ako sa gilid ng kama. Ang aking mga kamay ay nakapatong sa aking hita, nabasa pa ng tsaa. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan ang mga salitang pera lang siya. Isang kasangkapan.
Mahal na mahal kita, Mark. Isang mapait na ngiti ang unti-unting gumuhit sa aking mga labi sa gitna ng kadiliman. Ang pag-ibig na itinanim ko sa loob ng maraming taon ay inani nila sa loob lamang ng isang gabi ng pagtatraydor. Ang aking ina at ang aking mapapangasawa, ang dalawang post ng aking buhay, ay nagtulong-tulong upang gibain ang mismong bubong na nagbibigay sa kanila ng kanlungan. Tiningnan ko ang aking mga palad. Malinis ang mga ito, ngunit pakiramdam ko ay punong-puno ng dumi dahil sa mga taong hinayaan kong pumasok sa aking buhay. Ang sakit ay unti-unting napapalitan ng isang malamig na galit. Isang uri ng galit na hindi nag-apoy, kundi nanggigigil sa katahimikan. Ito ba ang kabayaran ng lahat ng aking sakripisyo? Ito ba ang dulo ng aking pagiging mabuting anak at tapat na kasintahan? Ang maging isang basahan na gagamitin lamang para punasan ang kanilang mga sakim na pagnanasa bago itapon sa isang tabi? Sa labas, narinig ko ang paghuni ng mga kuliglig. Isang payapang tunog na tila nangungutya sa bagyong nagaganap sa loob ng aking dibdib. Ang orasan sa dingding ay patuloy sa kanyang pagtiktak. Bawat segundo ay papalapit sa sandaling kailangan ko ng humarap sa altar. Ngunit sa gabing ito, sa ilalim ng buwang saksi sa kanilang pagtataksil, isang bagong Natalie ang isinisilang mula sa mga abo ng kanyang nawasak na puso. Hindi ako papayag na maging biktima sa sarili kong kwento. Kung gusto nila ng isang sarswela, ibibigay ko sa kanila ang isang pagtatanghal na hinding-hindi nila malilimutan hanggang sa huling hininga nila. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang malawak na bakuran kung saan bukas ay dapat magaganap ang reception. Ang mga ilaw na nakasabit sa mga puno ay tila mga matang nagmamasid. Hinaplos ko ang aking dibdib. Nararamdaman ang bawat tibok ng puso na tila isang martilyo na humuhulma ng isang matibay na plano. Pero lang pala ako, ha? Bulong ko sa hangin. Ang aking boses ay tila isang sumpa na binitawan sa gitna ng gabi. Sige, tingnan natin kung gaano kalayo ang mararating ng pag-ibig ninyo kapag wala na ang perang tanging nagbubuklod sa inyong dalawa. Sa aking isipan, nakikita ko na ang mukha ni Mama at Mark bukas sa harap ng maraming tao. Ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga pagpapanggap, at ang aking pagdating, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang hukom na maglalabas ng hatol sa kanilang mga kasalanan. Ngunit sa likod ng galit na ito, may isang maliit na bahagi ng aking puso ang nagtatanong. Paano ko muling pagtitiwalaan ang mundo kung ang mismong nagbigay sa akin ng buhay ang kumuha ng dahilan para ako ay mabuhay? Saan ako kukuha ng lakas upang harapin ang bukas kung ang bawat alaala ng kahapon ay isa palang sadyang binuong panaginip? Ang tanong na iyon ay nanatiling nakabitin sa hangin, habang ang anino ng aking puting gown sa dingding ay tila isang malaking banta ng isang madilim na bukas. Nakatayo ako roon, mag-isa, sa gitna ng karangyaan ng aming tahanan na ngayoy tila isang magarang kulungan. Ang katahimikan ay naging aking tanging kaibigan, habang ang bawat segundo ay naghahanda para sa isang pagsabog na wawasak sa lahat ng kanilang kinabukasan. Paano nga ba itatama ang isang pagkakamali na nagmula sa mismong dugo at laman mo? Hanggang saan ang hangganan ng pagtitiis ng isang anak na ginawang kasangkapan ng sariling ina? Anak, kising ka na ba? Ang aga-aga pa, pero tila malalim na ang iniisip ng aking munting prinsesa. Alam mo, ganyan din ako noong gabi bago ko mapakasala ng daddy mo. Punong-puno ng kaba, pero punong-puno rin ng pag-asa. Ang boses ni Mama ay kasing tamis ng pulot. Ngunit sa aking pandinig, ito ay tila kiskis ng tuyong dahon sa semento, nakakakilabot at nakakapanghilo. Naramdaman ko ang kanyang malambot na palad na humahaplos sa aking buhok. Ang haplos na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan, ngayon ay nagpaparamdam sa akin na tila may isang malamig na ahas na gumagapang sa aking anit. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Pilit na ibinabaon ang bawat emosyong gustong kumawala sa aking dibdib. Opo, Ma. Hindi lang po ako masyadong nakatulog.
Marami lang po kasing kailangang asikasuhin para sa reception mamaya. Tumingin si Mama sa akin ng may mapaglarong ngiti. Ang mga matang dati ay akala ko'y puno ng pagmamahal, ay tila kumikinang sa isang lihim na kagalakan. Huwag kang mag-alala, Natalie. Narito ako. Hindi ba't nangako ako sa'yo na gagawin nating pinakamahalagang araw ito sa buhay mo? Karapat-dapat ka sa lahat ng karangyaan, anak. At si Mark, napakasuwerte mo sa kanya. Isang lalaking tapat at handang ibigay ang lahat para sa atin. Halos mabulunan ako sa sarili kong laway nang marinig ang salitang tapat. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong sa kanya kung paano niya nagagawang bigkasin ang mga salitang iyon habang ang bango ng pabango ni Mark ay tila nakakapit pa rin sa kanyang silid. Ngunit nanatili akong tahimik. Kinuha ko ang tahor at nagsali ng mainit na tsaa sa kanyang tasa. Napansin ko ang bahagyang panginginig ng aking kamay. Ang bawat patak ng tsaa na bumubuhos sa porsela ng tasa ay tila isang segundong dumadaan sa aking pagtitiis. Numiti ako ng pilit, isang mapait na kurba sa aking mga labi. Salamat, Ma. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal at magtiwala, di ba? Ang bawat salitang binitawan ko ay tila isang lason na dahan-dahang lumalabas sa aking bibig. Tiningnan niya ako, tila sinusuri kung may kakaiba sa aking kilos. Ngunit mabilis din siyang lumingon nang marinig ang tunog ng sasakyan sa labas. Si Mark. Pumasok siya sa aming bahay na may dalang malaking bungkos ng mga puting rosas. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng umaga, isang maskara ng kakinisan na kayang maglinlang kahit sa pinakamatalinong tao. Lumapit siya sa akin at humalik sa aking noo. Isang halik na tila nag-iwan ng uling sa aking balat. Good morning, my soon-to-be wife, sabi niya sa kanyang malambing na boses. Pagkatapos ay bumaling siya kay Mama, at sa isang maikling sandali, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Isang mabilis na sulyap, isang lihim na pag-uusap ng mga titig, na tila ba ay may sariling mundo silang dalawa. Good morning din, Tita Elena. Ang ganda niyo po ngayon. Tila mas bata pa kayo sa ikakasal. Tumawa na mahinhin si Mama. Ang kanyang kamay ay dumaan sa kanyang leeg. Isang kilos na puno ng pang-aakit na dati ay inakala ko lamang na bahagi ng kanyang pagiging masiyahin. Bolero ka talaga, Mark. Kaya siguro nahulog ang loob ng anak ko sa'yo. Nakatayo lang ako roon. Pinapanood ang kanilang sarswela. Pakiramdam ko ay isa akong dayuhan sa sarili kong tahanan. Bawat tawa nila ay tila isang sampal. Bawat paghapos ni Mark sa aking balikat ay tila isang paalala na ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Natalie, ayos ka lang ba? Tanong ni Mark. Ang kanyang kamay ay nanatili sa aking balikat. Masyado kayata ring tahimik. Pagod lang ito, Mark. Sagot ko habang inilalayo ang aking sarili sa kanya sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga bulaklak sa florera. Gusto ko lang na maging perpekto ang lahat. Ayaw kong may kahit anong dumi na sisira sa araw na ito. Nagkatinginan silang dalawa ni Mama. May isang tensyong bumalot sa silid, isang uri ng katahimikan na tila ba ay may itinatago silang panganib. Nang umalis si Mark para asikasuhin ang catering, at nang pumasok si Mama sa banyo para maligo, naramdaman ko ang isang malakas na udyok. Kailangan ko ng higit pa sa narinig ko kagabi. Kailangan ko ng ebidensya na hindi nila maikakaila. Dahan-dahan akong pumasok sa silid ni Mama. Ang amoy ng lavender at ng mahal niyang lotion ay tila sumasakal sa akin. Bawat gamit sa loob ng silid na ito ay binili ko, mula sa malambot na kama hanggang sa mamahaling vanity mirror. Lahat ng ito ay galing sa aking pawis. Ngunit dito pala nila itinatayo ang kanilang palasyon ng kataksilan. Lumuhod ako sa tabi ng kanyang kama. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat tibok ay tila isang babala. Isinuot ko ang aking kamay sa ilalim ng kanyang makapal na kutson. Kinakapa ang anumang bagay na hindi dapat naroroon. Ang aking mga daliri ay may nadama na matigas at parisukat na bagay.
Isang lumang kwaderno na may balat na pelus. Inilabas ko ito nang may nanginginig na mga kamay. Sa unang pahina pa lang, ang sulat kamay ni Mama ay tila mga uod na gumagapang sa aking paningin. Ang mga petsa, ang mga tagpuan, at ang mga detalyadong paglalarawan ng kanyang nararamdaman para sa lalaking dapat ay pakakasalan ko. Mahal na mahal ko siya, higit pa sa nararapat sa isang ina. Ang basa ko sa isang bahagi. Si Natalie ay may kabataan at pera, pero ako ang may hawak ng kanyang kaluluwa. Mark, sana ay matapos na ang dula-dulaang ito para tuluyan na tayong maging malaya. Isang patak ng luha ang lumabas sa aking mata at pumatak sa pahina ng kwaderno. Ngunit mabilis ko itong pinunasan. Hindi ito ang oras para umiyak. Ang bawat salita sa kwadernong ito ay tila isang bala na itinatago ko para sa aking paghihigante. Narinig ko ang pagbukas ng gripo sa banyo. Malapit na siyang matapos. Mabilis kong isinilid ang kwaderno sa loob ng aking damit. Nararamdaman ang bigat nito sa aking dibdib. Ito ang magiging hatol ko sa kanila. Lumabas ako ng silid na tila walang nangyari. Ngunit sa bawat hakbang ko sa pasilyo, nararamdaman ko ang paglamig ng aking buong pagkatao. Ang bawat pangarap na binuo ko ay tila abon na lamang na hinihipan ng hangin. Nang makasalubong ko si Mama sa labas ng banyo, nakabalot pa siya sa kanyang robe. Ang kanyang balat ay mamasa-masa pa. Ngumiti siya sa akin. Isang ngiting tila walang bahid ng sala. Natalie, handa na ba ang gown mo? Gusto kong makita kang pinakamagandang babae sa buong mundo mamaya. Tiningnan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi ako kumurap. Opo ma, handa na ang lahat. At sisiguraduhin ko na ang araw na ito ang hinding-hindi makakalimutan ng kahit sinong naroon sa simbahan. Tumalikod ako at naglakad palayo. Ang bawat yabag ng aking paa ay tila isang martilyo na pumuputol sa huling hibla ng aking pagiging anak. Ang sarswela ay magsisimula na. At sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng script. Ngunit sa gitna ng aking determinasyon, isang tanong ang patuloy na sumasage sa aking isipan. Kapag natapos na ang lahat ng ito, may matitira pa kaya sa aking sarili? O baka naman sa pagwasak ko sa kanila, ay tuluyan ko na ring mawasak ang huling bahagi ng aking pusong marunong magmahal. Ang bawat hakbang ko sa gitna ng pasilyo ng simbahan ay tila paglalakad patungo sa sarili kong libing. Ang puting tela na nakalatag sa sahig ay tila isang malawak na ilog ng yelo, at ang bawat bulaklak na nakatali sa mga upuan ay tila mga saksi sa isang krimeng hindi pa naisisiwalat. Maririnig ang mahinang himig ng organo na pumupuno sa bawat sulok ng katedral. Isang tunog na dapat sana ay nagbibigay ng kaligayahan. Ngunit sa aking pandinig ay tila isang mabilis na tibok ng kaba at puot. 400 pares ng mga mata ang nakatitig sa akin. Nararamdaman ko ang kanilang mga paghanga, ang kanilang mga bulong, tungkol sa kung gaano ako kabagay sa lalaking naghihintay sa harap ng altar. Si Mark. Nakatayo siya roon, suot ang kanyang barong na kasing puti ng kanyang mga kasinungalingan. Sa tabi niya, nakaupo sa unang hanay si Mama. Suot ang isang mamahaling terno na ako ang nagbayad. Ang kanyang mukha ay tila isang larawan ng isang mapagpalang ina. Nang marating ko ang harap ng altar, kinuha ni Mark ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila isang insulto sa naninigas kong katawan. Numiti siya sa akin. Isang ngiting dati ay nagpapalunod sa akin sa pag-ibig, ngunit ngayon ay nagpaparamdaw lamang ng isang malalim na pagkamuhi. Nagsimula ang seremonya. Ang boses ng pare ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng simbahan. Nagtatanong tungkol sa katapatan at habambuhay na pagsasama. Dumating ang sandaling kailangang bigkasin ang mga panata. Natalie, simula ni Mark. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Isang perpektong pagganap para sa mga manonood. Ikaw ang aking buhay. Ang aking tanging pangarap. Sa harap ng Diyos at ng mga tao, nangangako akong mamahalin kita
at pagsisilbihan sa lahat ng araw ng aking buhay. Isang mahinang singhap ng paghanga ang nagmula sa mga panauhin. Tumingin ako kay Mama at nakita ko ang pagtango niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay ng kanilang plano. Dumating ang pagkakataon ko. Ang mikropono ay nasa harap ko na. Ang bigat ng kwadernong nakatago sa ilalim ng aking malapad na gown ay tila humihila sa akin pababa. Huminga ako ng malalim. Ang aking mga daliri ay humigpit sa aking bouquet ng mga puting rosas. Mark, ang boses ay naging malamig at matalim. Tila isang kidlat na tumawid sa katahimikan. Bago ko bigkasin ang aking panata, may isang bagay akong kailangang ibahagi sa lahat ng naririto. Dahil ang kasal na ito ay hindi lamang tungkol sa atin. Tungkol din ito sa mga lihim na itinatago sa dilim. Naramdaman ko ang bahagyang paggalaw ni Mark. Ang kanyang ngiti ay unti-unting kumupas. Napalitan ng isang pagkalito na may halong takot. Inilabas ko ang pilos na kuwaderno mula sa aking gown. Ang bawat pahina nito ay tila naglalabas ng isang nakakasulasok na amoy ng kataksilan. Gusto kong basahin ang isang maikling tula mula sa kwadernong ito. Panimula ko, habang binubuksan ang pahinang may petsa nung nakaraang buwan. Mahal na mahal ko siya, higit pa sa nararapat sa isang ina. Si Natalie ay pera lang, isang kasangkapan para sa ating kinabukasan. Tiisin mo lang ang kaplastikan niya, Mark, at pagkatapos, ay malaya na tayong magkasama. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay naging kasing bigat ng semento. Maririnig ang bawat mabilis na paghinga ng mga tao. Ang mukha ni Mama ay biglang nawala ng kulay. Tila isang bangkay na binihisan para sa isang pagtatanghal. Si Mark ay napaatras. Ang kanyang mga mata ay nanlalahi sa gulat at hiya. Hindi lang ito isang tula, Mark. Ito ang sulat kamay ng aking ina. Ito ang inyong plano, pagpapatuloy ko. Ang aking boses ay lalong tumibay. Habang ako ay nagtatrabaho ng 12 oras sa isang araw para tustusan ang kumpanya mo, at habang ibinibigay ko ang lahat para maging komportable ang buhay ni Mama, kayong dalawa ay naglalaro sa ilalim ng sarili kong bubong. Natalie, tumigil ka na! Ano bang pinagsasabi mo? Sigaw ni Mama. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa matinding takot at kahihiyan. Ang hiya na kanyang iniingatan ay unti-unti nang nadudurog sa harap ng lahat. Bakit, Ma? Natatakot ka bang malaman nila ang totoo? Natatakot ka bang malaman ng mga kaibigan mo na ang lalaking dapat ay magiging manugang mo ang katuwang mo sa kama? Isang malakas na ingay ng pagkagulat ang sumabog sa buong katedral. Ang mga bulungan ay naging parang mga bubuyog na hindi mapatigil. Tumingin ako kay Mark, na ngayon ay pawis na pawis at hindi makatingin ng diretso sa akin. Ang singsing na ito, sabi ko habang tinatanggal ang engagement ring mula sa aking daliri, ay simbolo ng iyong kasakiman. Hindi ito pag-ibig. Ito ay isang kadena. Inihagis ko ang singsing sa kanyang paanan. Ang tunog ng pagtama nito sa marmol na sahig ay tila isang huling tuldok sa aming relasyon. Pagkatapos, ay lumingon ako kay Mama. Naglakad ako papalapit sa kanya, bawat hakbang ko ay puno ng dignidad. Salamat, Ma. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang pinakamalaking kaaway ay hindi nanggagaling sa labas, kundi sa loob mismo ng tahanan. Inihagis ko ang aking bouquet ng mga rosas sa kanyang paanan. Ang mga puting talulot ay nagkalat sa sahig, tila mga durog na pangarap. Kinuha ko ang aking belo at dahan-dahang hinila ito mula sa aking buhok. Ang bawat paghugot ay tila pagpapalaya sa aking kaluluwa mula sa isang mabigat na sumpa. Wala nang kasal na mangyayari, ang aking huling pahayag na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng simbahan. Ang sarswelang ito ay tapos na. Tumalikod ako at naglakad palabas. Hindi ko tiningnan ang mga tao na kapaligid sa akin. Hindi ko pinakinggan ang mga gulo at sigawan ni Mark at ni Mama sa likuran ko. Ang bawat hakbang ko, palabas ng pintuan ng katedral, ay tila isang pagtakas
mula sa isang nasusunog na gusali. Paglabas ko, sinalubong ako ng isang malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay, o marahil ay nakikipagdiwang sa aking kalayaan. Ang aking puting gown ay unti-unting nababasa at bumibigat sa putik. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman kong magaan ang aking dibdib. Ang lamig ng tubig na pumapatak sa aking balat ay tila naghuhugas sa lahat ng dumi ng kanilang kataksilan. Nakatayo ako sa gitna ng kalsada habang ang mga sasakyan ng mga bisita ay nagsisimula ng mag-alisan sa gulo. Wala akong pakialam kung saan ako pupunta. Ang mahalaga, ang Natalie na naniwala sa mga kasinungalingan ay namatay na sa loob ng simbahang iyon. Ngunit sa gitna ng ulan, naramdaman ko ang isang matinding pang-ungulila. Iniwan ko ang lahat. Ang aking tahanan, ang aking pamilya, at ang aking kinabukasan. Saan ako dadalhin ng aking mga paa? Mayroon pa bang lugar sa mundong ito para sa isang pusong basag na at wala ng pagtitiwala? Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos. Itinatago ang mga luhang sa wakas, ay pinayagan ko ng dumaloy sa aking mga pisingi. Wala kang utang na loob. Ginawa mong katawa-tawa ang ating pamilya sa harap ng lahat ng tao. Mas mahalaga ba ang galit mo kaysa sa dangal ng ating apelido, Natalie? Ang boses ni Tita Cora ay tila isang matalim na latigo na humahampas sa aking pagkatao. Nakatayo ako sa gitna ng sala ng aming tahanan, basang-basa pa rin mula sa ulan, habang ang puting gown na suot ko ay punong-puno na ng putik at dumi. Ang bawat patak ng tubig na bumabagsak mula sa aking buhok patungo sa mamahaling alpombra ay tila mga luhang hindi ko na maibuhos. Kay sarap pakinggan ng salitang dangal mula sa mga taong nakikinabang sa aking pagod. Tiningnan ko ang mga kamag-anak na nakapaligid sa akin. Sila ang mga taong masayang kumakain at umiinom kanina. Ang mga taong ang tanging ambag sa aking buhay ay ang kanilang mapanuring mga mata. Ngayon, sa halip na yakap at pag-unawa, ang natatanggap ko ay ang matatalim nilang titig na tila ba ako ang may sala. Sa isang sulok, naroon si Mama. Hindi siya nakatingin sa akin. Nakatakip ang kanyang mga kamay sa kanyang muka, habang ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Ngunit alam ko ang buring iyon. Hindi yon iyak ng pagsisisi. Yon ay iyak ng isang taong nabulilyaso ang plano. Isang taong mas iniisip ang sasabihin ng kapitbahay kaysa sa nadudurog na puso ng sarili niyang anak. Natalie, paano mo ito nagawa sa akin? Humiikbing sabi ni Mama. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ako ang nagpalaki sa iyo ng mag-isa. Ibinigay ko ang lahat. Pero sa harap ng altar, ipinahiya mo ako. Inilantad mo ang mga bagay na dapat ay nanatili sa loob ng ating tahanan. Wala kang awa. Isang malamig na hangin ang tila dumaan sa aking dibdib. Ang bawat salita niya ay tila isang karayom na pilit itinatago ang katotohanan. Ibinigay ang lahat? Naalala ko ang bawat overtime na ginawa ko, ang bawat gamot na binili ko para sa kanya, at ang bawat luho niya na pinagtatrabahuhan ko habang siya ay abala sa pakikipagtagpo kay Mark. Ang awa ko ay naubos na kasabay ng bawat pahina ng diary mo na nabasa ko, Ma. Ang tanging nasabi ko, ang aking boses ay nanginginig sa sobrang lamig at pagod. Huwag mong pag-usapan ng dangal sa akin, dahil kayong dalawa ni Mark ang unang pumatay doon. Nang marinig ang pangalan ni Mark, muling sumabog ang galit ni Tita Cora. At si Mark? Isang arkitekto, may magandang kinabukasan. Ngayon ay sira na ang reputasyon niya dahil sa ginawa mo. Sino na ang magpapakaso sa iyo ngayon? Magiging matandang dalaga kang daladala ang kahihiyang ito? Hindi ko na sila pinakinggan. Ang bawat salita nila ay tila mga ingay na lamang ng mga kuliglig sa malayo. Dahan-dahan akong umakyat sa hagdan. Bawat hakbang ko ay mabigat dahil sa basang gown. Pumasok ako sa aking silid at isinara ang pinto. Ang tunog ng pagsara ng pinto
ay tila isang pormal na pagputol sa lahat ng ugnayan ko sa mundong ito. Kumuha ako ng isang malaking bag at nagsimulang mag-impake. Hindi ko dinala ang mga mamahaling damit na binili ko para sa aking bagong buhay sana. Kinuha ko lang ang mga simpleng t-shirt, maong, at ang mga dokumentong mahalaga sa akin. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Bawat gamit na isinisilid ko sa bag ay tila may dalang alaala na kailangan kong iwan. Nakita ko sa ibabaw ng aking vanity mirror ang isang litrato naming tatlo. Ako, si Mama, at si Mark. Lahat kami ay nakangiti, tila isang perpektong pamilya. Kinuha ko ang litratong yon. Sa halip na itago, kinuha ko ang lighter sa ibabaw ng mesa. Pinanood ko kung paano dahan-dahang kinakain ng apoy ang muka ni Mark. Hanggang sa umabot ito sa muka ni Mama at sa huli, sa muka ko. Ang amoy ng nasusulog na papel ay pumuno sa silid, isang mapait na paalala na ang lahat ay maaari palang maging abo sa loob lamang ng ilang segundo. Bitbit ang aking bag, lumabas ako ng silid. Hindi na ako nag-abalang magpalit ng damit ng maayos. Nagsuot lang ako ng isang malapad na jacket sa ibabaw ng aking sira-sirang gown. Pababa ng hagdan, narinig ko pa rin ang mga bulungan at sumbat nila sa ibaba. Aalis ako. Ang tanging sabi ko nang makarating ako sa harap nila. "Saan ka pupunta? Wala kang pera, wala kang matutuluyan." Sigaw ni Mama. Tumayo siya at sinubukang hawakan ang aking braso. "Natalie, huwag kang maging matigas ang ulo. Humingi ka ng tawad sa akin at baka mapatawad pa kita." Inalis ko ang kanyang kamay ng may determinasyon. Tiningnan ko siya sa huling pagkakataon. Hindi bilang isang anak na humihingi ng kalinga, kundi bilang isang babaeng binuo muli ang kanyang sarili mula sa pagkawasak. "Ang pagpapatawad ay hindi para sa iyo, Ma. Ang pagpapatawad ay para sa sarili ko. Dahil hinayaan kong maging bulag ako sa loob ng mahabang panahon." Binuksan ko ang pinto ng aming tahanan. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa akin. Walang humabol sa akin. Walang tumawag sa aking pangalan ng may pagmamahal. Ang tanging narinig ko ay ang tunog ng ulan at ang muling pagsiklab ng pag-aaway ni na Tita Cora at Mama sa loob. Tungkol sa kung sino ang magbabayad sa mga utang sa catering. Naglakad ako patungo sa highway. Bawat hakbang ko ay tila paglayo sa isang bangungot. Ngunit bawat hakbang din ay tila pagtungo sa isang kawalan. Narating ko ang isang maliit na terminal ng bus. Ang mga ilaw ng neon ay kumukurap-kurap, nagbibigay ng isang malungkot na kulay sa paligid. "Saan po ang biyahe, ma'am?" Tanong ng konduktor, habang tinitingnan ang aking madungis na anyo ng may pagtataka. "Kahit saan," ang sagot ko. Inilabas ko ang aking pitaka at ibinigay ang huling ilang libong piso na mayroon ako. Dun sa pinakamalayong lugar na mararating ng perang ito. Umupo ako sa likurang bahagi ng bus. Isinandal ko ang aking ulo sa malamig na salamin ng bintana. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan, pinanood ko kung paano naglalaho ang mga ilaw ng aking bayan. Ang bawat puno, ang bawat kanto na aking kinalakihan ay unti-unting nagiging malabo sa dilim. Hawak ko ng mahigpit ang aking bag. Ang aking puso ay tila isang bakanteng silid. Walang laman, walang ingay, walang pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang isang maliit na katanungan na tila isang tinik na nakabaon sa aking isipan. Paano kung ang kalayang ito ay mas masakit pa kaysa sa mga kasinungalingang aking iniwan? Paano kung sa aking pagtakas ay dinala ko lang din ang madilim na bahagi ng aking nakaraan na hinding-hindi ko na matatakasan? Ang bus ay patuloy sa paglalakbay sa gitna ng kadiliman, patungo sa isang destinasyong wala pang pangalan, dala ang isang babaeng wala ng pagkakakilanlan, kundi ang kanyang sariling sakit. Dati, akala ko, ang pinakamasakit na pakiramdam ay ang mawasak ang puso sa harap ng altar. Mali pala ako. Ang pinakamasakit ay ang maramdaman na ang mismong hangin na hinihinga mo ay tila hindi na para sa iyo, at ang mundong kinatatayuan mo ay wala ng puwang.
para sa iyong mga paa. Ang boses ng konduktor na sumisigaw ng huling destinasyon ay tila isang malabong ugong sa aking pandinig. Bumaba ako ng bus sa South Bus Terminal ng Cebu. Sinalubong ako ng amoy ng usok ng mga sasakyan, ang malakas na ingay ng mga makinang hindi tumitigil, at ang dagsa ng mga taong nagmamadali na tila ba may hinahabol silang mga buhay na hindi ko na kailanman magkakaroon. Nakatayo ako sa gitna ng terminal. Hawak ang aking bag na tila ba ito na lamang, ang tanging bagay na nag-uugnay sa akin, sa aking pagkatao. Ang jacket na suot ko ay luma, at may mansa na ng putik mula sa ulan kagabi. Pilit na itinatago ang punit-punit na puting tela ng aking gown sa ilalim. Ang bawat hakbang ko sa semento ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Bawat sulyap ng mga tao ay tila isang mapanghusgang tanong na hindi ko kayang sagutin. Naglakad ako ng walang patutunguhan. Ang sikat ng araw sa syudad ay tila mas masakit, mas mapang-api kaysa sa init ng probinsya. Ang bawat neon na karatulan ng mga fast food chain ay tila nangungutya sa kumakalam kong sikmura. Binuksan ko ang aking bag para kumuha ng barya para sa tubig. Ngunit sa isang iglap, naramdaman ko ang isang malakas na paghila. Isang mabilis na anino ang dumaan sa aking tabi. Narinig ko ang tunog ng pagkunit ng tela ng aking jacket, ang mabigat na kalabog ng aking bag sa semento, habang hinihila ito ng isang batang lansangan ay tila naging huling tunog ng aking pag-asa. Sinubukan kong sumigaw, ngunit ang aking boses ay tila napako sa aking lalamunan. Nanigas ako sa kinatatayuan ko habang pinapanood ang bata na naglalaho sa masikip na eskinita, dala ang huling pera, ang aking mga dokumento, at ang huling piraso ng aking seguridad. Napaupo ako sa gilid ng bangketa. Ang init ng semento ay tila nanunuot sa aking balat. Ngunit ang lamig sa loob ng aking dibdib ay mas matindi. Wala na. Wala na akong pera. Wala nang matutuluyan. At wala nang kahit na anong pagkakakilanlan. Sa gitna ng milyon-milyong tao sa syudad na ito, ako ay naging isang anino. Isang babaeng, walang pangalan, walang mukha, at walang halaga. Lumipas ang mga oras. Ang dilaw na liwanag ng araw ay napalitan ng kulay ube at kahel ng dapit hapon. Hanggang sa tuluyan, nang lamunin ng dilim ang kalangitan. Ang gutom ay hindi na lamang isang hapdi sa aking tiyan. Ito ay naging isang galit na hayop na dahan-dahang kumakain sa aking huling lakas. Nakakita ako ng isang maliit na plastik na may lamang tirang tinapay sa ibabaw ng isang basurahan. Ang aking kamay ay nanginginig habang inaabot ito. Ang dignidad na dati ay iniingatan ko ay tila naglaho na kasabay ng aking mga pangarap. Habang dahan-dahan kong kinakagat ang matigas na tinapay, isang payat na aso ang lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasalamin ng sarili kong kalagayan. Gutom, sugatan, at nag-iisa. Sa halip na itaboy siya, hinati ko ang maliit na tinapay at ibinigay ang kalahati sa kanya. Pinanood ko ang aso habang mabilis nitong kinakain ang pagkain. Sa maliit na sandaling yon, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon. Pareho kaming itinapon ng mundong ito. Ngunit, narito pa rin kami. Pilit na humihinga. Ang gabi ay lumalim. Ang mga ilaw ng syudad ay nagsimulang kumislap. Ngunit para sa akin, ang bawat liwanag ay tila isang paalala ng kadilimang kinaroroonan ko. Naglakad ako patungo sa isang maliit na park. Umaasang makakahanap ng isang sulok kung saan maari akong umidlip ng hindi napapansin. Ngunit ang bawat bench ay may mga taong tila mas matagal nang nakikipaglaban sa kalsada kaysa sa akin. Naramdaman ko ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang aking mga tuhod ay tila naging jelly, at ang bawat hininga ko ay naging mabigat at mainit. Ang mga tunog ng busina ng mga sasakyan sa malayo ay tila naging isang malabong huni ng mga bubuyog. Napahawak ako sa isang poste ng ilaw. Ngunit ang aking mga daliri
ay nadulas. Dahan-dahan, ang aking paningin ay nagdilim. Ang semento ay tila lumapit sa aking muka, malamig at matigas. Sa gitna ng aking papatid na malay, naramdaman ko ang isang mainit na haplos. Hindi ito ang haplos ni Mark na puno ng kasinungalingan o ang haplos ni Mama na puno ng pagmamanipula. Ito ay isang magaspang na palad na dahan-dahang nakapatong sa aking balikat. Isang boses ng isang matanda ang umalingaw-ngaw sa aking pandinig. Tila nanggagaling sa kabilang panig ng isang mahabang lagusan. Huwag kang matakot, iha. Narito na ako. Sino ang taong ito? Isa ba siyang anghel na ipinadala para wakasan ang aking pagdurusa? O isa na namang panganib na magdadala sa akin sa mas malalim na kapahamakan? Ang huling bagay na naramdaman ko bago tuluyang lamunin ng kadiliman ay ang amoy ng luyang mainit at ang banayad na pagbuhat sa aking nanghihinang katawan. Akala ko ay nasa langit na ako. Dahil sa wakas, wala na ang hapdi sa aking sikmura at ang bigat sa aking dibdib. Pero nang idilat ko ang aking mga mata, hindi puting ulap ang nakita ko, kundi ang mga luma at maitim na itaas ng isang bahay na gawa sa kahoy, at ang amoy ng mainit na luya na tila humahalina sa aking namamatay na pagkatao. Dahan-dahan kong ijinalaw ang aking mga daliri. Ramdam ko ang malambot na tela ng isang lumang kumot na nakabalot sa aking katawan. Wala na ang suot kong maruming jacket at ang punit-punit na gown na tila naging sumpa sa aking balat. Napalitan ito ng isang maluwag at amoy araw na duster. Sa bawat paghinga ko, nanunuot ang halimuyak ng kumukulong arroz caldo. Isang amoy na nagpabalik sa akin sa mga panahong bata pa ako, noong hindi ko pa alam ang kahulugan ng kataksilan. Gising ka na pala, iha. Huwag kang biglang babangon, baka mahilo ka ulit. Isang matandang babae ang pumasok sa silid. Ang kanyang muka ay tila isang mapa ng maraming taon ng pagtitiyaga. Maraming kulubot sa paligid ng mga mata. Ngunit ang kanyang mga ngiti ay may dalang liwanag na hindi ko nakita kay Mama. Hawak niya ang isang mangkok na gawa sa porselana at ang usok na lumalabas mula rito ay tila nagsasayaw sa hangin. Sa sino po kayo? Nasaan po ako? Ang tanging naisatinig ko. Ang boses ko ay tila tuyong buhangin, mahina at paos. Ako si Lola Isay. Nakita-kitang nakahandusay sa tapat ng tindahan ko kagabi. Akala ko nga ay kung ano na ang nangyari sa'yo dahil kahit sa pagtulog mo ay umiiyak ka at may binabanggit na pangalan. Malumanay niyang sagot habang nauupo sa tabi ng aking higaan. Nasa muntikong karinderiya ka rito sa gilid ng kalsada. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka rito. Kinuha ni Lola Isay ang kutsara at dahan-dahang umihip sa mainit na lugaw. Nang ilapit niya ito sa aking mga labi, naramdaman ko ang isang matinding lumbay. Ang pag-aalaga niyang ito ay tila isang direktang sampal sa aking alaala kay Elena. Ang sarili kong ina ay mas pinili ang bisig ng ibang lalaki, habang ang estrangerong ito ay masayang ibinibigay ang kanyang oras para sa isang taong hindi naman niya kakilala. Salamat po, Lola. Bulong ko matapos ang unang subo. Ang init ng pagkain ay tila isang yakap na dahan-dahang nagpapatunaw sa yelo sa loob ng aking puso. Wala yun, iha. Sa mundong ito, kailangan nating magtulungan. Hindi ko na itatanong kung bakit ka napunta sa ganyang kalagayan. Ang bawat sugat ay may kanya-kanyang kwento. At alam kong hindi mo pa kayang ikwento ang sayo, sabi ni Lola Isay habang pinupunasan ang gilid ng aking labi. Lumipas ang 2 araw. Unti-unting bumalik ang aking lakas. Bagamat ang aking kaluluwa ay tila nakalutang pa rin sa kawalan. Hindi ako maaring manatili rito nang walang ginagawa. Ayaw kong maging pabigat, lalo na't nakikita ko kung gaano kahirap ang buhay ni Lola Isay sa kanyang maliit na negosyo. Lola, hayaan niyo po akong tumulong dito. Marunong po akong magluto, marunong din po akong maglinis. Kahit ano po, gagawin ko. Huwag nilang po akong paalisin muna. Pakiusap ko isang umaga habang tinutulungan ko siyang mag-ayos ng mga silya.
Tiningnan ako ni Lola Isay ng matagal. Sigurado ka ba, Iha? Mukhang hindi ka sanay sa mabibigat na gawain. Ang mga kamay mo ay tila pang opisina. Wala na po ang Natalie na nakaupo sa opisina, Lola. Ang Natalie na narito ngayon ay gustong matutong mabuhay muli kahit sa pinakamababang paraan. Sagot ko ng may determinasyon. At doon nagsimula ang aking bagong buhay. Mula sa pagiging isang mayamang negosyante, ako ay naging isang tagahugas ng plato at tagasilbi sa isang maliit na karinderiya. Bawat araw ay nagsisimula bago pa sumikat ang araw. Ang tunog ng pagkayod ng walis sa semento at ang tila ritmong pagpatak ng tubig sa timba ang naging bagong musika ng aking buhay. Ang bawat uling na nagbabaga sa ilalim ng kaldero ay tila sumasalamin sa aking pagnanais na matunaw ang lahat ng pait ng nakaraan. Itinago ko ang aking tunay na pagkakakilanlan. Sa mga parokyano ng karinderiya, ako ay si Nati, isang tahimik na katulong ni Lola Isay. Mas gusto ko ang ganito. Walang nakakakilala sa akin, walang nakakaalam ng aking kahihiyan. Sa likod ng makapal na usok ng kusina, nararamdaman ko ang isang uri ng kalayaan na hindi ko kailanman naramdaman sa piling ni na Elena at Mark. Ngunit sa kabila ng pagiging abala, hindi pa rin mawala ang takot sa aking dibdib. Paano kung mahanap nila ako? Paano kung ang katahimikang ito ay isa lamang panandaliang hininga bago ang isa pang malakas na bagyo? Isang hapon, habang nagpupunas ako ng mga mesa, narinig ko ang mahinang tunog ng kampanilya sa pintuan. Isang senyales na may bagong panauhing dumating. Hindi ko ito pinansin at patuloy lang ako sa aking ginagawa. Hanggang sa maramdaman ko ang isang titig na tila nanunuot sa aking likuran. Dahan-dahan akong lumingon. Nakatayo sa may pintuan ang isang lalaking may hawak na kamera. Ang kanyang mga mata ay hindi katulad ng mga ordinaryong customer na nagmamadaling kumain. Ang kanyang tingin ay malalim, tila ba sinusubukan niyang kumuha ng isang litrato ng aking kaluluwa sa pamamagitan lamang ng kanyang mga mata. Sino ang lalaking ito? Bakit tila ang bawat pagtibok ng aking puso ay bumibilis sa ilalim ng kanyang titig? Ang katahimikan sa pagitan namin ay tila naging isang mahabang tulay na puno ng mga hindi masabing katanungan. Nabalik lamang ako sa wisyo nang marinig ko ang tawag ni Lola Isay mula sa kusina. Ngunit ang lalaki ay nananatiling nakatayo roon. Tila isang anino ng hinaharap na hindi ko pa handang harapin. Ang pinakamahirap na itago ay hindi ang iyong tunay na pangalan, kundi ang lalim ng sakit na nakaukit sa iyong mga mata, kahit napilit kang numingiti. Ang boses na iyon ay hindi nanggaling sa aking isipan, kundi mula sa lalaking nakaupo sa sulok ng karinderiya ni Lola Isay. Dahan-dahan kong ibinaba ang basahan na hawak ko. Kasalukuyan kong pinupunasan ang isang hapag na punong-puno ng mansa ng toyo at mantika, isang gawaing dati ay hinding-hindi ko hahawakan. Ngunit ngayon ay nagsisilbing tanging angkla ko sa realidad. Si Nathan. Iyan ang pangalang narinig kong itinawag sa kanya ni Lola Isay nung isang araw. Halos isang linggo na siyang pabalik-balik dito. Palaging nasa parehong upuan, palaging may dalang kamera, at palaging may dalang katahimikan na tila ba ay nakikipagpaligsahan sa aking sariling pag-iisa. "1 order ng sinigang na baboy, please, at extra rice," sabi niya. Ang kanyang boses ay may timpla ng Taglish na halatang galing sa Maynila, pero may tonong mapagkumbaba. Hindi ako sumagot. Tumanggulang ako at mabilis na tumalikod patungo sa kusina. Nararamdaman ko ang init ng usok mula sa malalaking kaldero, ngunit mas matindi ang init na dumaraloy sa aking mga pisingi dahil sa titig niya. Pakiramdam ko ay isa akong ibon na sinusubukang magtago sa ilalim ng mga dahon, habang siya naman ay isang mga ngaso na hindi pana ang hawak, kundi ang kakayahang makakita sa likod ng aking mga maskara. Habang naglilipat ako ng mainit na sabaw sa isang mangkok, narinig ko ang isang kakaibang tunog mula sa ilalim ng lababo. Isang mabilis na pag-agos ng tubig na hindi dapat naroroon. Sa isang iglap,
Ang sahig na kusina ay nagsimulang mapuno ng tubig. Ang lumang tubo ay tuluyan ng bumigay. "Lola, ang tubo po pumutok!" Sigaw ko habang sinusubok ang takpan ng aking mga kamay ang butas. Ngunit ang lakas ng pressure ng tubig ay tila tumatawa sa aking pagsusumikap. Nataranta si Lola Isay. Ngunit bago pa man siya makakilos, naramdaman ko ang isang malaking anino sa aking tabi. Si Nathan. Hindi siya nag-atubiling lumuhod sa basang sahig, kahit na ang kanyang mamahaling maong ay nagsimula ng mabasa at madumihan. "Akin na yan, Nati. May wrench ba kayo rito?" Tanong niya habang mabilis na sinusuri ang sira. Inabot ko ang mga kagamitan sa kanya nang may nanginghinig na mga kamay. Pinanood ko siya habang bihasang inaayos ang tubo. Ang bawat galaw ng kanyang mga braso, ang bawat patak ng pawis na gumugulong mula sa kanyang sentido, ay tila isang ritual ng pagliligtas. Hindi siya nagreklamo sa dumi o sa amoy ng kusina. "Ayos na," sabi niya, matapos ang ilang minuto, habang pinupunasan ang kanyang mga kamay ng isang basahan. Tumingala siya sa akin at ngumiti. Isang meeting, hindi katulad ng kay Mark na puno ng kayabangan. Ang ngiti ni Nathan ay tila isang banayad na liwanag ng bukang liwayway. "Salamat," bulong ko, habang iniingatan na hindi magtagpo ang aming mga mata. "Maliit na bagay. Huwag mong hayaang lunurin ka ng maliliit na problema, Nati. Marami ka ng pinagdaanang mas malaki riyan, di ba?" Ang tanong niya ay, tila isang palasong tumama ng diretso sa aking puso. Paano niya nalaman? O baka naman ang lahat ng taong sugatan ay may iisang amoy na tanging kapwa-sugatan lang ang nakakaalam. Nang matapos ang kanyang pagkain, tumayo siya para umalis. Ngunit bago siya lumabas ng pinto, may inilapag siyang isang piraso ng papel sa ibabaw ng mesa. Isang litrato na kakalabas lang mula sa kanyang portable printer. Dahan-dahan ko itong kinuha. Ang litrato ay kuha kanina, habang ako ay naghahanda ng pagkain sa gitna ng usok. Hindi doon nakikita ang aking pagod o ang aking dumi. Ang nakikita sa litrato ay ang sikat ng araw na tumatama sa aking mukha mula sa maliit na bintana na nagbibigay sa akin ng isang anyo na tila ba ako ay isang anghel na naghahanap ng daan pauwi. Sa likod ng litrato, may nakasulat na isang pangungusap sa malinis na sulat kamay. "Nandito ang tunay na ikaw. Hindi ka anino, Natalie. Isa kang liwanag na nagtatago lang sa dilim." Bumilis ang tibok ng aking puso. "Natalie." Tinawag niya ako sa aking tunay na pangalan. Paano? Kailanman ay hindi ko binanggit ang pangalang yon kay Lola Isay o sa kahit kanino rito sa Cebu. Naramdaman ko ang isang malamig na kaba na gumagapang sa aking likuran. Ang kaligtasan na binuo ko sa loob ng karinderiya na ito ay tila biglang nanganib. Sino ba talaga si Nathan? Isang taong ipinadala para tulungan ako maghilom o isang mensahero mula sa nakaraang pilit ko ng ibinabaon? Lumingon ako sa pintuan, ngunit wala na siya roon. Ang tanging naiwan ay ang tunog ng kampanilya na dahan-dahang humihina at ang bigat ng lihim na tila ba mas bumigat pa kaysa dati. Hawak ko ang litrato na mahigpit. Nararamdaman ang bawat kanto nito na tumutusok sa aking palad. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang mitya ng isang pagsabog na hindi ko alam kung kailan magaganap. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Sino ka ba talaga, Nathan? Ipinadala ka ba nila Mark para hanapin ako at muling hiyain? Ang boses ko ay nanginghinig. Hindi dahil sa lamig ng hangin mula sa dagat, kundi dahil sa takot na tila isang malapot na putik na bumabalot sa aking puso. Nakatayo kami sa dalampasigan ng Liloan, kung saan ang bawat paghampas ng alon sa pampang ay tila isang malakas na palakpak na nangungutya sa aking pagtatago. Sinungdan ako ni Nathan matapos ang trabaho ko kay Lola Isay, at hindi ko na napigilang harapin siya. Tinitigan ako ni Nathan nang may malalim na pangunawa. Hindi siya lumapit, tila iginagalang ang distansya na pilit kong itinatayo. Ang kanyang camera ay nakasabit sa kanyang leeg,
Tila isang saksi na walang kibo. Nakita ko ang balita, Natalie. Noong isang buwan, kumalat sa social media ang video ng isang bride na binabasa ang diary ng kanyang ina sa harap ng altar. Hindi madaling kalimutan ang mukha ng isang babaeng, mas piniling wasakin ang sarili niyang mundo kaysa mamuhay sa kasinungalingan. Mahinahon niyang sagot. Ang bawat salita niya ay tila isang banayad na haplos sa aking sugatang dangal. Napayuko ako. Ang aking mga daliri ay pilit na ibinabaon sa basang buhangin. Kaya ba narito ka? Para kumuha ng litrato ng isang talunang babae? Para ibenta ang kwento ko sa mga taong mahilig sa tsismis? Narito ako dahil pareho tayo, Natalie. Bulong niya, na naging sanhi ng aking pag-angat ng tingin. 3 taon na ang nakalilipas. Ang asawa ko ay umalis kasama ang matalik kong kaibigan. Kinuha nila ang lahat. Ang bahay ko, ang tiwala ko, at ang pangarap kong maging isang sikat na photographer. Ang kamera na ito? Ito na lang ang natira sa akin. At sa loob ng 3 taon, wala akong ibang kinunan, kundi ang mga bagay na wala ng buhay. Hanggang sa makita kita sa karinderiya ni Lola Isay, isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan namin. Ang tanging maririnig ay ang sipol ng hangin sa mga puno ng niyog at ang malayo at paos na huni ng mga ibon sa dapit hapon. Naramdaman ko ang pagluwag ng buhol sa aking dibdib. Ang sakit na akala ko ay ako lang ang nakakaalam, ay naroon din pala sa mga mata ng lalaking ito. Dahan-dahang lumapit si Nathan. Umupo siya sa buhangin, ilang pulgada ang layo sa akin. Hindi katalunan, Natalie. Ang mga taong marunong tumalikod sa kasamaan ay ang mga tunay na matapang. Ang dumi at pagod sa iyong mga kamay na yon ay mas marangal pa kaysa sa anumang perlas na isinuot mo sa simbahan. Tumingin ako sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang kulay kahel ng langit ay unti-unting nilalamon ng asul na kadiliman. Minsan, naiisip ko kung may katapusan pa ba ang pagbabayad ko sa mga pagkakamaling hindi ko naman ginawa. Ang sarili kong ina, Nathan, bakit niya nagawa iyon? Naramdaman ko ang isang mainit na presensya sa aking tabi. Inilapag ni Nathan ang kanyang kamay sa ibabaw ng aking kamay na nakapatong sa buhangin. Hindi ito isang mapang-angking hawak. Ito ay isang tahimik na pangako ng presensya. Ang gaspang ng kanyang palad ay tila nagbibigay ng lakas sa aking nanghihinang kalooban. Sa sandaling iyon, ang bawat bituin na nagsisimulang kumislap sa langit ay tila mga saksi sa isang lihim na kasunduan ng 2 pusong parehong basag. Hindi mo kailangang sagutin ang mga bakit ng mundo, Natalie. Ang kailangan mo lang ay ang tanggapin na karapat-dapat kang mahalin ng walang kapalit, ng walang kasinungalingan. Sabi niya, habang dahan-dahang hinahawakan ng aking mga daliri. Isang kakaibang kuryente ang dumaoy sa aking buong katawan. Isang pakiramdam na matagal ko nang kinalimutan. Ang kilig na ito ay hindi katulad ng sa mga pelikula. Ito ay isang malalim at payapang seguridad na tila ba sa wakas ay nakatagpo ako ng isang daungan sa gitna ng nagangalit na bagyo. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, hinayaan kong pumatak ang aking mga luha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kaginhawaan ng hindi na pag-iisa. Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, may isang malamig na pakiramdam na tila nanunuot sa aking batok. Hindi kalayuan sa kalsadang nakatunghay sa dalampasigan, isang itim na sasakyan ang nakaparada sa ilalim ng madilim na puno. Ang mga ilaw nito ay nakapatay, ngunit mararamdaman ang isang titig na mula roon ay nakatuon sa amin. Sino ang nagmamasid sa dilim? Ang nakaraan ko ba ay hindi pa rin tapos sa akin? O may bago ng panganib na nagbabantay sa bawat galaw ko? Nabalik ang aking diwa nang marinig ko ang mahinang tunog ng isang message notification mula sa bulsa ni Nathan. Ngunit bago pa man niya ito makuha, ay hinigpitan niya ang hawak sa aking kamay. Tila ba ayaw niyang hayaang mawala ang sandaling ito ng katahimikan? Nandito lang ako, Natalie.
Hinding-hindi kita bibitiwan. Bulong niya sa gitna ng kadiliman. Akala mo ba ay ganon kadaling takasan ang multo ng iyong nakaraan, Natalie? Sa isang maliit at maduming karinderiya, sa piling ng isang matandang walang halaga at isang lalaking hindi mo naman kilala. Ang boses na iyon ay tila isang malamig na hanging galing sa libingan. Halos mabitawan ko ang hawak kong tumpok ng mga platong kapupunas ko lang. Nanigas ang aking buong katawan. Ang bawat hibla ng aking balat ay tila nagpro-protesta. Nanginginig sa takot na matagal ko nang sinubukang ibaon. Dahan-dahan akong lumingon. At doon, sa gitna ng maliit na pintuan ni Lola Isay, nakatayo si Mark. Nakasuot siya ng isang mamahaling polo. Malinis ang gupit, at may bakas ng isang mapanuring ngiti na tila ba pag-aari niya ang bawat sementong tinatapakan niya. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay mabilis na humalo sa amoy ng ginisang bawang at sibuyas. Isang amoy na tila lason sa aking pandinig at pang-amoy. Sa mga sandaling iyon, kasalukuyan akong nag-aayos ng mga kubyertos para sa mga parating na mangingisda. Isang simpleng gawaing puno ng pagmamahal at dedikasyon para kay Lola Isay. Ang kaibahan ng aking kasalukuyang buhay na puno ng katapatan sa kanyang biglang pagdating na puno ng panlilinlang ay tila isang malakas na sampal sa aking mukha. Anong ginagawa mo rito, Mark? Paano mo ako nahanap? Ang tanging naisatinig ko. Ang aking lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong alikabok. Nararamdaman ko ang mabilis na pagtambol ng aking puso sa aking dibdib. Tila isang ibong nagpupumiglas na makalabas sa isang bakal na kulungan. Ang aking mga daliri ay mariing nakakapit sa gilid ng mesa, hanggang sa mamuti ang aking mga kuko. Lumapit siya sa akin. Ang bawat yabag ng kanyang sapato sa sahig na semento ay tila isang hatol ng kamatayan. Natalie, giliw ko. Huwag kang matakot. Narito ako para iligtas ka. Alam ko, nagulat ka lang kaya mo nagawa ang lahat ng yon sa simbahan. Si Elena, si mama mo ang may sala ng lahat. Inakit niya ako, Natalie. Ginamit niya ang kapangyarihan niya bilang ina para lasunin ang isip ko. Biktima lang din ako, tulad mo. Ang boses niya ay malambing, puno ng kunwaring pagsisisi. Ito ang sining ng pagiging isang gaslighter. Ang gawing mali ang biktima at gawing banal ang may sala. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi ako natangay ng kanyang mga salita. Nakita ko ang dilim sa likod ng kanyang mga mata. Ang kasakiman na pilit itinatago ng kanyang magandang mukha. Huwag mong banggitin ang pangalan ni Mama sa harap ko, Mark. At huwag mo akong tawaging giliw. Ang huling giliw na nakita ko ay ang pagtataksil ninyong dalawa sa likod ko. Matapang kong sagot, bagamat ang aking mga tuhod ay tila nanginginig na sa panghihina. Natalie, huwag kang mading matigas ang ulo. Biglang nagbago ang tono ng kanyang boses. Ang lambing ay napalitan ng isang mapang-aping otoridad. Tingnan mo ang sarili mo. Ang dumi mo na. Ang mga kamay mo ay magaspang na. Hindi ka nararapat dito. Bumalik ka na sa akin at lilimutin ko ang lahat ng kahihiyang idinulot mo. Hindi siya sasama sa iyo. Isang baritono at matatag na boses ang pumutol sa aming pag-uusap. Mula sa likuran ng kusina, lumabas si Nathan. Hindi siya nagmamadali, ngunit ang bawat galaw niya ay puno ng proteksyon. Tumayo siya sa pagitan namin ni Mark, tila isang pader na hindi matitibag. Tumingin si Mark kay Nathan ng may matinding paghamak. At sino ka naman? Isang hamak na kargador? Isang tagakuha ng litrato na walang silbi? Alis sa daan ko, bago ko patawagin ng mga pulis para sa pakikialam mo sa pribadong buhay ng asawa ko. Hindi mo siya asawa, Mark. At hinding-hindi mo na siya pag-aari, sagot ni Nathan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. Tumawa ng mapait si Mark. Kinuha niya ang kanyang pitaka mula sa bulsa at inilabas ang isang piraso ng papel. Isang dokumento na may aking lagda. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Naalala ko ang papel na yon.
ang loan agreement na pinirmahan ko para sa kanyang kumpanya noong nakaraang taon dahil sa sobrang tiwala ko sa kanya. Heto ang katibayan, Natalie, sabi ni Mark habang iwinawagayway ang papel sa hangin. May utang ka sa akin na 5 milyong piso. Isang utang na kinuha mo sa ilalim ng pangalan mo para sa kumpanya ko. Kapag hindi ka sumama sa akin na yon, sisiguraduhin kong mabubulo ka sa kulungan sa salang estafa at utang. Isang tawag ko lang sa mga abogado ko at mawawala ang lahat ng kalayaang pilit mong itinatayo rito. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong pagkatao. Ang bawat pangarap ko ng bagong buhay ay tila gumuho sa isang iglap. Ang papel na hawak niya ay tila isang kadenang muling pumulupot sa aking leeg. Paano ko babayaran ang halagang iyon? Saan ako kukuha ng ganun kalaking pera sa paghuhugas lamang ng plato? Tumingin ako kay Nathan at nakita ko ang tensyon sa kanyang mukha. Tumingin ako kay Lola Isay na ngayon ay nakasilip mula sa kusina nang may matinding pag-aalala. Ang katahimikan sa karenderiya ay naging kasing bigat ng semento. Tila ba, ang mismong hangin ay natatakot ding gumalaw? Nayon, Natalie, sabi ni Mark nang may mapanuring ngiti. Pipili ka ba ng kalayaan sa gitna ng kahirapan? O pipiliin mong mabulok sa rehas ng bilangguan? Ang tanong na iyon ay tila isang matalim na karayom na nabaon sa aking puso. Nararamdaman ko ang paglapit ng kadiliman, ang muling paghila sa akin ng nakaraang akala ko ay wala na. Ano ang aking gagawin? May paraan pa ba para makatakas sa bitag na ito? Na ako rin ang mismong gumawa? Natalie, anak, mamatay na yata ako. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Gusto kitang makita sa huling pagkakataon bago man lang ako mawala sa mundong ito. Ang boses ni Mama sa kabilang linya ng telepono ay tila isang mahinang ihip ng hangin na nagdadala ng amoy ng kandila sa isang burol. Naninghinig ang aking kamay habang hawak ko ang cellphone na ipinahiram sa akin ni Lola Isay. Pagkatapos ng pagbabanta ni Mark kanina, akala ko ay wala na akong lakas na matitira. Ngunit ang tinig ni Mama ay tila isang muling pagbukas ng isang sugat na hindi pa man lang nagkakaroon ng langib. Kakalabas lang ni Mark ng karenderiya, matapos akong bigyan ng 3 araw na palugit para magdesisyon. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa labas ay tila isang mabigat na martilyo na pumuputok sa aking bawat pag-asa. Nakaupo ako sa isang sulok, nakatitig sa basong tubig na puno ng pawis, habang ang aking isipan ay naglalakbay pabalik sa mga panahong naniniwala pa ako sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng aking ina. Natalie, nakikinig ka ba? Sabi ng doktor, malala na ang puso ko. Ang stress na nangyari sa simbahan, hindi ko na kaya, anak. Pagpapatuloy ni Elena, ang kanyang boses ay may kasamang mahihinang ubo na tila ba bawat hininga niya ay isang sakripisyo. Nararamdaman ko ang pag-igting ng aking dibdib. Ang utang na loob, ang kadenang pilak na pilit na pumupulupot sa aking leeg, simula noon pagkabata, ay tila muling humihigpit. Kahit gaano katindi ang galit ko, kahit gaano kalalim ang sugat na iniwan niya sa aking kaluluwa, may isang bahagi ng aking puso na sumisigaw pa rin ng pag-aalala. Siya ang nagluwal sa akin. Siya ang tanging pamilyang kilala ko bago dumating ang lahat ng ito. Nasaan ka, Ma? Ang tanging naisatinid ko. Ang boses ko ay tila isang batang nawawala sa gitna ng kagubatan. Nandito ako sa ating bahay. Nag-iisa. Wala nang gustong tumulong sa akin dahil sa kahihiyang ginawa mo. Pero wala na akong galit, Natalie. Gusto ko lang humingi ng tawad. Umuwi ka na, anak. Iligtas mo ang nanay mo. Naramdaman ko ang isang mainit na palad na humawak sa aking balikat. Si Nathan. Nakatayo siya sa aking tabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at babala. Umiling siya ng dahan-dahan, tila nababasa ang bawat kaisipang dumadaloy sa aking isipan. Huwag kang maniniwala, Natalie. Bulong ni Nathan. Ang kanyang boses ay tila isang angkla sa gitna ng nagangalit na emosyon.
Ang taong tunay na nagsisisi ay hindi gagamit ng panunumbat at guilt trip. Ngunit ang takot ay mas malakas kaysa sa lohika. Paano kung totoo? Paano kung mamatay si mama na may dalang sama ng loob sa akin? Kaya ko bang mabuhay ng may ganong kabigat na pasanin? Tatawag ako ulit, ma. Sabi ko, bago ko dahan-dahang pinatay ang tawag. Ibinaba ko ang cellphone sa ibabaw ng kahoy na mesa, at ang tunog ng pagtama nito sa matigas na ibabaw ay tila isang huling hininga. Ngunit may isang bagay na hindi tama. May isang kakaibang tunog akong narinig bago maputol ang tawag. Isang tunog na hindi dapat naroroon sa silid ng isang taong nag-aagaw buhay. Kinuha ko ang aking sariling luma at sira-sirang cellphone na itinatago ko sa ilalim ng aking unan. Sinubukan kong tawagan ang landline ng aming bahay sa probinsya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko ito itinapat sa aking tenga. Iinon ko ang speaker mode. Ang tunog ng pagring ay tila isang ritmong nagpapakaba sa akin. Sa ikatlong ring, may sumagot. Hello? Sino ito? Ang boses ni Mama ay hindi na mahina. Wala na ang ubo. Wala na ang pag-aagaw buhay. Sa halip, ang narinig ko ay ang malakas na kalansing ng mga baso at ang tunog ng masayang musika sa background. Elena, nasaan na ang alak? Huwag mo nang isipin ang babaeng yon. Sigurado akong papunta na rito ang tangang anak mo, dala ang lahat ng kailangan natin. Ang boses na iyon, kay Mark iyon. Narinig ko ang malakas na tawanan nilang dalawa. Isang halahak na puno ng pangumutya at tagumpay. Ang bawat tunog ng kanilang saya ay tila isang libong karayom na sabay-sabay na nabaon sa aking puso. Ang lahat ng ito ay isang bitag. Isang sadyang binuong dula-dulaan para muli akong maikulong sa kanilang mga bisig at makuha ang anumang natitira sa aking pagkatao. Naramdaman ko ang isang matinding panghihilo. Ang bawat gamit sa loob ng karinderiya ay tila umiikot. Ang pag-vibrate ng cellphone sa aking palad habang patuloy ang tawanan nila sa kabilang linya ay tila isang kuryenteng gumigising sa aking huling natitirang pasensya. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing hindi ako natulog para tustusan ang kanilang mga luho, at ang bawat pagkakataong pinili kong maniwala sa kanila, ay tila naging isang malaking biro. Dahan-dahan kong kinuha ang cellphone at pinindot ang end call. Ang katahimikang sumunod ay naging mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Tumingin ako kay Nathan at sa pagkakataong ito, wala nang luhang lumabas sa aking mga mata. Ang apoy ng galit ay tuluyan ng natunaw ang bawat natitirang yelo ng aking pag-aalinlangan. Ayaw mo nang bumalik, di ba? Tanong ni Nathan. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hinding-hindi na, Nathan, sagot ko. Ang aking boses ay naging kasing tigas ng bakal. Ang Natalie na pwedeng manipulahin ay namatay na kasama ng kanilang mga kasinungalingan. Kinuha ko ang papel ng utang na iniwan ni Mark kanina. Dahan-dahan ko itong nilamukos hanggang sa maging isang maliit at walang silbing bola ng papel. Ang bawat lukot ng papel ay tila pagdurog sa bawat kapangyarihang meron sila sa akin. Ngunit sa likod ng aking tapang, naroon pa rin ang isang malaking katanungan. Kung hindi ako babalik, paano ko haharapin ang 5 milyong piso na utang? Paano ko mapoprotektahan si Lola Isay at si Nathan mula sa bagsik ni Mark? Ang gabi ay lumalim, at ang banghungot ng nakaraan ay tila naghahanda para sa isang mas matinding pagsalakay. Nakatayo ako sa gitna ng karinderiya, isang babaeng pilit na kumakapit sa kanyang huling hibla ng kalayaan, habang ang anino ng panlilinlang ay patuloy na nagmamasid sa dilim. Saan hahantong ang labanang ito, kung ang kalaban mo ay ang mismong taong nagbigay sa iyo ng pangalan? Mayroon pa bang puwang para sa pagpapatawad kung ang bawat pagkakataon ay ginagamit lamang para sa iyong sariling pagkawasak? Tingnan niyo ang babaeng yan. Akala mo ay napakabait at tahimik, pero mga agaw pala ng asawa at magnanakaw ng milyon-milyong piso sa Maynila.
Kaya pala napunta rito sa Cebu at nagtago sa ilalim ng saya ni Lola Isay. Ang mga salitang iyon ay tila mga lason na ibinuga sa hangin, masangsang at masakit sa pandinig. Nakatayo ako sa harap ng karinderya. Hawak ang isang timba ng tubig na may sabon. Kasalukuyan kong nililinis ang sahig na tinapakan ng mga taong kanina lang ay numingiti sa akin. Ngunit ngayon ay tila mga kobra na handang tumuklaw. Si Aling Marites, ang pinakachismosa sa aming kanto, ay may hawak na cellphone at ipinapakita sa mga kapitbahay ang isang post sa social media. Isang post na gawa-gawa ni Mark. Puno ng mga kasinungalingan, mga edited na larawan, at mga akusasyong akora ay tumakas tala ang pera ng kanyang kumpanya. Ang bawat sulyap nila sa akin ay tila isang malakas na sampal na nagpaparamdam sa akin na wala na akong ligtas na lugar sa mundong ito. Nararamdaman ko ang pag-init ng aking mga pisingi, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding hiya na tila isang malaking bato na nakapatong sa aking balikat. Ang bawat kuskus ko ng brush sa semento ay tila pagsusumamo na sana ay mabura rin ang dumi ng aking pangalan. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Bawat patak ng pawis mula sa aking noo ay humahalo sa maruming tubig sa sahig. Pinaglingkuran ko sila ng may katapatan sa loob ng maraming linggo. Ngunit sa isang iglap, mas pinili nilang maniwala sa isang strangerong nasa likod ng screen. Iha, pumasok ka muna sa loob, bulong ni Lola Isay. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pag-aalala. Ngunit bago pa ako makahakbang, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat namin. Lumabas si Mark kasama ang dalawang lalaking mukhang mga tauhan ng batas. O baka naman ay mga binayaran lang niya para manakot. Natalie, tapos ng oras mo. Pinahiya mo ako sa Maynila, ngayon ay ipapahiya kita rito. Sasama ka ba sa akin ng maayos? O kailangan pakitang kalad ka rin sa harap ng mga bagong kaibigan mo? Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang mag-ingay. May mga naglalabas ng cellphone para kumuha ng video, tila ba ang aking buhay ay isang teleserye na libre nilang napapanood habang kumakain ng tanghalian. Naramdaman ko ang panghihina ng aking mga tuhod. Ang bawat hininga ko ay tila may kasamang bubog. Ito na ba ang dulo? Babalik ba ako sa impyernong binuo nila para sa akin? Hindi siya aalis at hinding-hindi niyo siya mahahawakan. Mula sa likuran ko, naramdaman ko ang isang matatag na presensya, si Nathan. Hindi ko namalayan ang kanyang pagdating. Ngunit ang boses niya ay tila isang pader na humarang sa pagitan ko at ng kalupitan ni Mark. Tumayo si Nathan sa harap ko. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit na hindi ko pa nakita noon. Sino ka ba talaga? Akala mo ba ay madadaan mo ako sa pag-aastang bayani? Singhal ni Mark. Ang kanyang mukha ay namumula sa inis. Natalie is my fiancé. May obligasyon siya sa akin. Tumingin si Nathan sa mga taong nakapaligid. Pagkatapos ay bumaling kay Mark ng may malamig na ngiti. Mali ka. Hindi siya ang iyong fiancé. Dahil siya, dahan-dahang humarap sa akin si Nathan. Sa harap ng lahat ng mapanghusgang mata, sa gitna ng ingay at gulo, hinawakan niya ang aking mga kamay na basang-basa pa ng tubig at sabon. Hindi siya nandidire. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak. Tila ba ipinapasa niya sa akin ang lahat ng lakas na mayroon siya? Siya ang magiging asawa ko. Si Natalie ay ang aking fiancé. Malakas at malinaw na pahayag ni Nathan na umalingaw-ngaw sa buong kanto. Ang katahimikan ay biglang bumalot sa paligid. Ang mga chismis ay tila naputol. Ang mga kamera ay tila napatigil sa pag-record. Pakiramdam ko ay tumigil ang pag-inog ng mundo. Tiningnan ko si Nathan. Ang aking mga mata ay puno ng katanungan at pagkalito. Isang sakripisyo ang ginagawa niya. Isang kasinungalingan para iligtas ako mula sa isa pang kasinungalingan. Nathan, bulong ko. Ngunit bago ko pa matapos ang sasabihin ko, naramdaman ko ang kanyang hininga sa aking mukha. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka sa akin.
Isang naramdaman kong dampi ng kanyang mga labi sa aking mga labi. Isang nuhon na hindi humihingi ng anuman, kundi nagbibigay ng proteksyon. Ito ay isang kilig na may halong pait at takot. Isang nuhon na nagsasabing, hindi ka na mag-iisa. Ang amoy ng kanyang balat, ang init ng kanyang katawan na malapit sa akin, ay tila isang selyo na nagbubuklod sa aming dalawa laban sa buong mundo. Napaatras si Mark. Ang kanyang muka ay tila isang pagsabog ng galit at pagkabigo. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan muli. Ngunit sa pagkakataong ito, may halong gulat at pagdududa sa kanilang mga boses. Nang humiwalay ang mga labi ni Nathan sa akin, tinitigan niya ako ng diretso sa mata. Huwag kang matakot, Natalie. Hanggat narito ako, walang makakaapak sa dangal mo. Ngunit sa likod ng panandaliang tagumpay na ito, naramdaman ko ang isang matinding kaba. Ang nuhon na iyon ay maaaring nagligtas sa akin ngayon. Pero ano ang magiging kapalit nito? Paano ko babayaran ang utang na loob na ito kay Nathan? At ang pinakamahalaga, paano kung ang nuhong ito ay maging mitsa ng isang mas malaking sunog na hindi na namin kayang apulahin? Tumingin ako kay Mark na ngayon ay dahan-dahang bumabalik sa loob ng kanyang sasakyan. Ngunit bago siya tuluyang pumasok, binigyan niya ako ng isang titig na puno ng sumpa. Alam kong hindi pa tapos ang laban. Alam kong ang bagyong darating ay mas malakas pa kaysa sa anumang naranasan ko. Paano nga ba paninindigan ang isang pag-ibig na binuo lamang sa gitna ng kawalan at desperasyon? Hanggang kailan kayang magpanggap ng isang puso bago ito tuluyang sumuko sa katotohanan? Bakit mo ginawa yon, Nathan? Hindi mo ba alam na sa nuhong yon, itinali mo na rin ang iyong sarili sa isang babaeng wasak? Isang babaeng punong-puno ng dumi ang nakaraan at kinalaladkad sa putika ng sarili niyang pamilya. Ang boses ko ay halos isang pabulong na panalangin sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nakatayo kami sa likuran ng karinderya ni Lola Isay, kung saan ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang maliit na bumbilyang dilaw na pinupuntahan ng mga munting gamu-gamo. Naroon pa rin ang bakas ng sabon sa aking mga braso, isang paalala ng kahihiyang naranasan ko kanina. Ngunit ang lamig ng gabi ay hindi sapat upang palamigin ang alab na iniwan ng kanyang mga labis sa aking balat. Tumingin sa akin si Nathan. Wala na ang galit sa kanyang mga mata na ipinakita niya kay Mark. Ang nakikita ko ngayon ay isang uri ng katapatan na tila ba binabasa ang bawat pahina ng aking sugatang kaluluwa. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang aking mga kamay. Ang mga kamay na magaspang na sa kakatrabaho. Ang mga kamay na inakala kong wala ng karapatang hawakan ng kahit na sino nang may pagpapahalaga. Hindi kita itinali sa akin, Natalie. Iniligtas kita dahil karapat-dapat kang iligtas. Mahinahon niyang sagot. Ang bawat salita niya ay tila isang banayad na kuryenteng nagpapainit sa aking naninigas na katawan. At ang nuhong iyon, hindi yon bahagi ng pagpapanggap para sa akin. Matagal ko nang gustong gawin yon, hindi para angkinin ka, kundi para iparamdam sa'yo na hindi ka basura. Naramdaman ko ang mabilis na pagtambol ng aking puso. Ito ang kilig na pilit kong ibinabaon sa takot na muling maloko. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nakakatakot. Tila ba ang bawat hibla ng aking puso na pinunit na Mark at Elena ay dahan-dahang tinatahi ng kanyang presensya. Ang amoy ng kanyang balat na may halong bango ng dagat at kalinisan ay tila isang gamot sa aking namamagang kalooban. Dahan-dahan kaming naupo sa isang lumang bangko na gawa sa kawayan. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat at sa unang pagkakataon, hindi ako natatakot na maging mahina. Ang gaspang ng kawayan sa aking likuran ay tila nagpapaalala sa akin ng katotohanan ng buhay, habang ang init ng katawan ni Nathan sa aking tabi ay nagbibigay ng pag-asang maari pa palang magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng bigmaan. Mula nang makita kita sa kalsadang iyon, Natalie, makita ko na ang sarili ko sa'yo.
Pagpapatuloy ni Nathan. Ang kanyang boses ay naging malalim at puno ng emosyon. Akala ko, tapos na ang buhay ko nang iwan ako ng asawa ko. Pero nang makita-kitang lumalaban para sa dangal mo sa simbahan, at nang makita-kitang nagtitiyaga rito, natutunan kong muli kung paano mangarap. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking kamera, na matagal lang naging itim at puti. Hinigpitan niya ang hawak sa aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang pumasok sa pagitan ng aking mga daliri. Tila ba bumubuo ng isang matibay na buhol. Mahal kita, Natalie. Hindi dahil sa kailangan kita, kundi dahil ikaw ang tanging katotohanan sa mundong punong-puno ng kasinungalingan. Napapikit ako. Ang mga luha ko ay dahan-dahang dumaloy, ngunit hindi ito ang mga luhang puno ng pait. Ito ay mga luhang naghuhugas sa lahat ng pagdududa. Sa sandaling iyon, ang bawat bituin sa langit ay tila mga saksi sa isang pag-ibig na hindi binuo sa karanyaan, kundi sa mga guho ng dalawang pusong wasak. Naramdaman ko ang pagdampi ng kanyang pishingi sa aking buhok. Ang bawat hininga niya ay tila ritmong sumasabay sa aking paghinga. Sa gitna ng kadiliman ng karinderiya, tila ba nakakita ako ng isang maliit na harden kung saan maari kaming magtanim ng bagong bukas. Pero paano si Mark? Bulong ko. Ang kaba ay muling bumabalik. Ang utang na yon, hindi niya tayo tatantanan. Haharapin nating magkasama ang bagyong iyon, Natalie. Pangako niya. Ang kanyang boses ay tila isang matibay na pader na handang humarang sa anumang panganib. May mga paraan para labanan ang isang mapang-ape. Hindi ka na nag-iisa sa laban na ito. Bumaling ako sa kanya, at sa ilalim ng malamlam na liwanag, nakita ko ang katapatan sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin, at naramdaman ko ang muling pagdampi ng kanyang mga labi sa aking noo. Isang halik na puno ng paggalang. Isang selyo ng proteksyon na mas malakas pa kaysa sa anumang papel na may lagda. Isang matinding katahimikan ng namayani. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikang puno ng pag-ibig. Naramdaman kong dahan-dahan nang naghihilom ang mga sugat sa aking puso. Ngunit sa gitna ng aming paglalapit, isang tanong ang muling sumagi sa aking isipan. Sapat na ba ang pag-ibig para talunin ang isang kasulatang may bisa ng batas? Hanggang saan ang hangganan ng sakripisyo ni Nathan para sa isang babaeng hindi naman niya obligasyon? Ang gabi ay lumalim, at habang kami ay magkayakap sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang isang banayad na pagyanig sa lupa. Isang senyales ng paparating na bagyo na maaaring sumubok sa katatagan ng aming bagong silang na pag-asa. Si Elena, ang iyong ina, ay kasama ko ngayon dito sa Maynila. Nandito siya sa isang maliit na silid na inuupahan ko para sa kanya. Sa tingin mo ba, anak, ay nararapat pa rin siyang tawaging ina matapos ang lahat ng kanyang ginawa? Nakikita mo ba ang pagdurusa niya ngayon? O baka naman, ang gusto mo lang ay makita siyang magdusa rin. Ang tinig ni Mark sa telepono ay hindi na may halong pananakot. Sa halip, ito ay puno ng isang uri ng pagmumuni-muni, isang pagtanggap sa kanyang sariling pagkatalo, ngunit may halong hamon sa aking pagkatao. Hindi ko namalayan kung kailan niya nakuha ang numero ko, ngunit ang pagkakataon niyang tumawag sa akin ngayon ay tila isang paalala na ang aking pagtakas ay hindi pa lubusan. Narito ako sa maliit na opisina ni Lola Isay. Isang maliit na silid na puno ng mga lumang papeles at mga litrato ng kanyang mga apo. Nag-aalok si Lola Isay na tulungan akong maghanap ng abogado, at si Nathan naman ay pilit na kinakalap ang mga posibleng paraan para mas solusyonan ang utang ko. Ngunit ang tawag ni Mark ay nagpabago ng lahat. Ang salitang ina ay tila nagbukas ng isang malaking sugat na akala ko ay unti-unti nang naghihilom. Nanginginig ang aking kamay habang hawak ko ang telepono. Saan niyo siya dinala, Mark? Ano ang kailangan niyo sa kanya? Hindi ko siya dinala. Sumama siya sa akin. Alam niya kung saan siya nararapat. Sa tabi ng lalaking kayang magbigay sa kanya ng lahat ng gusto niya. Hindi gaya ng anak niyang nagtatago sa isang maliit na lutong bahay.
Sarkastikong sagot ni Mark. Narinig ko ang mahinang sa background ng tawag. Parang may nagsasalita na may malumanay na pag-ungol. Nanay mo ba yan, Natalie? Naririnig mo ba ang paghihirap niya? Huwag mo siyang gamitin laban sa akin, Mark. Sigaw ko. Ngunit ang aking boses ay tila kulang sa lakas. Ang bawat salita niya ay tila isang tanikala na pilit na humihila sa akin pabalik sa aking nakaraan. Hindi ko siya ginagamit. Gusto ko lang na maramdaman mo ang hirap na nararanasan niya. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nagdurusa ngayon. Kung gusto mong makita siyang masaya, kahit sa huling sandali niya, bumalik ka dito sa Maynila. Kailangan nating ayusin ang lahat ng ito. Kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa utang mo. Kailangan mong pumirma ng isang kasunduan, anak, para matapos na ang lahat. Ang mga salitang anak at kasunduan ay tila mga sumpa sa aking pandinig. Naisip ko si Elena, ang babaeng minahal ko ng higit sa lahat, ang babaeng pinagkatiwalaan ko ng buo, at ang babaeng siyang unang nagtaksil sa akin. Naisip ko ang mga matang dati ay puno ng pagmamalaki para sa akin. Ngunit ngayon ay puno ng pagdududa at pagkamuhi. Hindi ako babalik, Mark. At hindi ko buburahin ang utang na yan para lamang sa iyo at sa nanay ko. Matatag kong sagot. Kahit na ang aking puso ay nahahati sa dalawa. Kung talagang nagdurusa siya, iparamdam mo sa kanya ang pagmamahal na hindi niya naramdaman mula sa akin. Ngunit hindi ito kapalit ng aking kalayaan. Matalino ka nga, Natalie. Pero masyado kang sentimental para sa mundo ng negosyo. Sige, kung yan ang gusto mo, pero tandaan mo, ang utang na yan ay hindi mawawala. At ang iyong ina, siya ang magiging kapalit nito. Hihintayin ka namin dito. Pag-isipan mo. Pagkatapos ng tawag, nanatili akong nakatayo roon. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kawalan. Naramdaman ko ang paglapit ni Nathan. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking balikat, ngunit hindi ako kumibo. Narinig niya, di ba? Bulong ko. Narinig niya ang lahat. Oo, narinig ko, mahinang sagot ni Nathan. At hindi ko hahayaang gamitin kanya. Hindi ko hahayaang muling masira ang buhay mo. Ngunit sa gitna ng kanyang pangako, nakikita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Alam niya ang bigat ng utang na yon. Alam niya ang aming pag-ibig ay hindi sapat para labanan ng isang kasulatan na may bisa sa batas. Pero paano, Nathan? Paano natin babayaran ang 5 milyon? Hindi ko ito kayang gawin ng mag-isa at hindi ko gustong isama ka sa gulo na ito. Naiiyak kong sabi. Hindi mo ito gagawin ng mag-isa, Natalie. Sabi ni Nathan. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Magkasama tayo. Gagamitin natin ang lahat ng paraan. Magiging matalino tayo. Hindi tayo magpapaloko sa kanila. Tumingin ako sa kanya at sa kanyang mga mata, nakakita ako ng isang pag-asa. Ang pag-asa na kahit sa gitna ng dilim, mayroon pa ring isang tao na handang ipaglaban ang aking kalayaan. Ngunit ang tanong, kung paano natin ito gagawin, ay nanatiling nakabitin sa pagitan namin, tila isang hindi natin kayang abutin, na bitiin sa kalangitan. Natalie, parang awa mo na, anak. Ako ang nagluwal sa iyo. Ako ang nagpalaki sa iyo ng mag-isa. Huwag mo namang hayaang mabulok ako sa lansangan dahil lang sa isang pagkakamali. Ang boses ni Elena ay umaalingaw-ngaw sa tapat ng karinderiya ni Lola Isay. Nakaluhod siya sa semento. Ang kanyang buhok ay tila sadyang ginulo, at ang kanyang mga damit ay hindi na kasing garbo ng dati. Sa likuran niya, nakatayo si Mark na may hawak na mga papeles. Ang kanyang mukha ay tila isang buitreng, naghihintay ng tamang pagkakataon para sumunggab. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang dambuhalal sa alon ng utang na loob, na pilit na lumulunod sa aking paninindigan. Nakatayo ako sa harap nila. Ang aking mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng aking duster. Nararamdaman ko ang bawat titig ng mga kapitbahay na muling nag-uumpisa sa kanilang mga bulungan. Ang hiya na dati ay kinakatakutan ko ay narito na naman. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito para sa aking sarili, kundi para sa babaeng nakaluhod sa harap ko.
Ang aking ina na mas piniling maging isang kaawa-awang aktor kaysa maging isang tunay na magulang. Tumayo ka dyan, ma. Huwag mong gawing entablado ang kalsadang ito. Malamig kong sabi. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang mabigat na padyak sa tuyong lupa. Hindi ako tatayo hanggang hindi mo ako pinapatawad. Natalie, wala na akong matuluyan. Kinuha na ng bangko ang bahay natin sa probinsya. Si Mark na lang ang tanging tumutulong sa akin. Patuloy ni Elena. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang mga pisingi. Isang perpektong pagganap na tila bahango sa isang madamdaming dula. Dito ko naramdaman ang paglapit ni Nathan sa aking tabi. Inilabas niya ang isang brown envelope mula sa kanyang bag. Tumingin siya sa akin ng may katiyakan. Isang tingin na nagsasabing, ito na ang dulo ng kanilang laro. Mark, Elena, bago niyo ituloy ang sarswelang ito, baka gusto niyo munang basahin ang mga dokumentong nakuha namin mula sa kumpanya ni Mark sa Maynila. Panimula ni Nathan. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na espada na humiwas sa maingay na paligid. Inihagis ni Nathan ang mga papeles sa harap ni Elena. Dahan-dahang kinuha ni Elena ang mga ito at habang binabasa niya ang bawat pahina, ang kanyang mukha ay unt-unting nagbago. Mula sa pagkukunwaring lungkot patungo sa isang tunay na katatakutan. Ano ito, Mark? Bakit ang pangalan mo ang nakalagay sa lahat ng ari-arian na ipinangako mo sa akin? Bakit ang perang itinira ni Natalie para sa akin ay inilipat mo na sa sarili mong account? Ang gulantang na tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit at pagkabigo. Nawala ang mapanuring ngiti ni Mark. Ang kanyang muka ay tila isang basag na maskara. Elena, kailangan ko lang ng puhunan para maisalba ang kumpanya. Ibabalik ko rin naman yon. Traidor! Ginamit mo ako para makuha si Natalie. At ngayong wala na siya, ako naman ang nanakawan mo. Sigaw ni Elena. Tumayo siya at sinunggaban ang barong ni Mark. Ang bawat kalmot niya sa mukha ng lalaki ay tila pagpapakita ng kanyang sariling paggagahaman na ngayon ay bumalik sa kanya. Pinanood ko silang dalawa habang nag-aaway sa gitna ng kalsada. Ang dalawang taong sumira sa aking buhay ay ngayon ay nagwawasak sa isa't isa dahil sa parehong dahilan kung bakit sila nagsama, ang pera at kasakiman. Ang sakit na naramdaman ko noong gabi ng aking kasal ay tila dahan-dahang napapalitan ng isang malalim na awa, ngunit hindi na ito ang awang magpapabalik sa akin sa kanilang bitag. Tama na! Ang aking boses ay naging malakas at puno ng otoridad na hindi ko kailanman nagamit noon. Ang utang na sinasabi ni Mark, tapos na yon. Ang mga dokumentong hawak ni Nathan ay patunay na ginamit ni Mark ang pangalan ko para sa ilegal na transaksyon. Isang tawag ko lang sa pulis at pareho kayong makukulong. Natahimik ang dalawa. Tumingin si Elena sa akin. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng huling pagkakataon ng manipulasyon. Natalie, anak, patawarin mo ako. Isama mo na ako rito. Magbabago ako, pangako. Huminga ako ng malalim. Ang bawat langhap ko ay tila nagpapagaan sa bigat na dinala ko sa loob ng maraming buwan. Pinapatawad na kita, ma. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangan kitang pabalikin sa buhay ko. Bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula ka sa isang maliit na paupahan sa probinsya. Ngunit hanggang doon na lang. Ang Natalie na kaya mong kontrolin ay matagal lang namatay sa harap ng altar. Tinalikuran ko sila. Hindi ko na pinakinggan ang huling tawag ni Elena sa aking pangalan. Ang bawat hakbang ko pabalik sa loob ng karinderiya ay tila paglipad ng isang ibon na sa wakas ay nakalaya mula sa isang gintong hawla. Nang makarating ako sa dulo ng pasilyo, kung saan tanaw ang dagat, kinuha ko ang aking lumang engagement ring na matagal ko nang itinatago sa bulsa ng aking duster. Tinitigan ko ito sa huling pagkakataon. Ang makinang na bato na simbolo ng lahat ng aking maling paniniwala. Sa isang mabilis na galaw, inihagis ko ito sa malawak na asul na karagatan. Ang bawat pagdalalpsik ng tubig sa hangin ay tila isang huling paalam sa aking nakaraan. Naramdaman ko ang mainit na kamay ni Nathan na pumatong sa aking balikat.
Hindi na niya kailangang magsalita. Ang katahimikan sa pagitan namin ay puno ng pangako ng isang bagong umaga. Inilabas niya ang isang susi mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa aking palad. Para sa bagong simula natin, Natalie. Isang maliit na bahay sa may dalampasigan kung saan wala nang kailangang magtago, bulong niya. Hinawakan ko ang susi ng mahigpit. Nararamdaman ang bawat kanto nito na tumutusok sa aking palad. Isang masarap na sakit na nagpapaalala sa akin na ako ay gising na at tunay na malaya. Sinasabi nila na ang sugat ng kahapon ay hindi kailanman tuluyang maglalaho, na ang bawat pilat ay mananatiling nakaukit sa iyong balat bilang paalala ng iyong sakit. Ngunit habang pinagmamasdan ko ang pagsikat ng araw sa dalampasigan ng Cebu, napagtanto ko na ang mga pilat na ito ay hindi na tanda ng aking pagkatalo, kundi mga medalya ng aking tagumpay laban sa dilim. Ang boses ko sa loob ng aking isipan ay payapa na. Wala na ang nanginginig na takot na dati ay tila isang bagyong hindi humuhupa. Nakatayo ako sa beranda ng aming maliit na bahay. Ang bahay na ibinigay ni Nathan, na binuo namin sa pamamagitan ng pag-ibig at katapatan. Ang amoy ng maalat na hangin na humahalo sa bango ng bagong luto na kape ay tila isang banal na pagpapala sa bawat umaga. Lumipas ang 1 taon, simula nang lisanin ko ang anino ni na Elena at Mark. Nabalitaan ko mula sa mga dating kakilala na si Mark ay nahaharap sa maraming kaso ng panloloko, habang si Elena naman ay nananatili sa isang maliit na paupahan sa probinsya, nagtitiis sa buhay na dati ay tila hindi niya kayang tanggapin. Hindi ko na sila kinamumuhian. Ang galit ay isang mabigat na bagahe na matagal ko nang ibinaba sa pampang dahil alam kong ang tunay na kaparusahan para sa kanila ay ang mamuhay sa mundong wala ang aking pagmamahal at suporta. Nati, nakahanda na ang mga rekado sa karinderiya. Sabi ni Lola Isay, dagsaraw ang mga turista ngayon dahil pista sa kabilang barangay. Ang boses ni Nathan ay nanggaling sa likuran ko. Naramdaman ko ang kanyang mga braso na dahan-dahang pumulupot sa aking baywang, isang yakap na puno ng seguridad at init. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang dibdib. Nararamdaman ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang ritmong nagpapatunay na ako ay nasa tamang lugar na. Ang karinderya ni Lola Isay ay lumaki na. Hindi na lang ito isang munting kainan sa tabi ng kalsada. Ito na ang puso ng aming komunidad. Ang mga taong dati ay bumabati ko sa akin, ay sila na ngayong nagpapasalamat sa bawat pagkaing inihahanda namin ng may katapatan. Ang hiya na dati ay sumakal sa akin ay napalitan ng dangal na binuo ko sa pamamagitan ng sarili kong mga kamay. Nathan, bulong ko, habang hinahawakan ang kanyang mga kamay na nakayakap sa akin. May gusto akong sabihin sa'yo. Dahan-dahan ko siyang hinarap. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang muka, nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa kanyang mga mata. Kinuha ko ang kanyang kamay at inilagay ito sa ibabaw ng aking tiyan. Isang maliit na bahagi ng aking katawan na nagsisimula ng bumuo ng isang bagong buhay. Naramdaman ko ang biglang pagtigil ng kanyang hininga. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Tila hindi makapaniwala sa biyayang kanyang nararamdaman sa ilalim ng kanyang palad. Pagkatapos, isang malawak at tapat na niiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang niiting walang bahid ng panlilinlang. Magiging tatay na ako? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa matinding kagalakan. Tumango ako. Ang aking mga mata ay nagsisimula ng mapuno ng mga luhang puno ng saya. Isang bagong simula, Nathan. Isang buhay na hindi kailanman makakaranas ng kasinungalingang naranasan natin. Binuhat ako ni Nathan at dahan-dahang inikot sa gitna ng beranda. Ang tunog ng aming mga tawa ay humalo sa himig ng mga alon na humahampas sa mga bato sa pampang. Walang maingay na musika, walang magarbo at plastik na selebrasyon. Ang tanging naroon ay ang dalawang pusong naghilom,
handang harapin ang anumang bukas ng magkahawak kamay. Sa loob ng bahay, narinig ko ang mahinang tunog ng pag-aayos ni Lola Isay ng mga plato. Isang senyales na ang buhay ay patuloy sa kanyang pag-inog. Tumingin ako sa paligid, sa mga litratong kinuha ni Nathan na nakasabit sa dingding, sa mga simpleng kasangkapan na pinag-ipunan namin, at sa bintanang nakabukas sa kagandahan ng mundo. Ang Natalie na dating bride na wasak ang puso ay wala na. Ang Natalie na narito ngayon ay isang asawa, isang magiging ina, at isang babaeng may-ari ng sarili niyang kapalaran. Ang bawat paghihirap, bawat luha, at bawat sakripisyo ay tila naging mga baitang ng isang hagdan patungo sa langit na ito sa lupa. Nang dapit hapon na, kinuha ni Nathan ang kanyang camera. Pinanood ko siya habang binubuksan ng lens. Tinitingnan ng abot tanaw kung saan ang dagat at langit ay pila nagiging isa, sa ilalim ng kulay ube at rosas na liwanag. "Ngumiti ka, Natalie," sabi niya habang nakatutok sa akin ang camera. Hindi na kailangan ang anumang utos. Ang ngiting lumabas sa aking mga labi ay nanggaling sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Isang ngiti na nagsasabing, tapos na ang laban. Ang tunog ng mabilis na pagpindot sa shutter ng camera ay tila isang huling selyo sa aking kwento. Sa litratong yon, hindi na isang biktima ang makikita. Ang makikita ay isang babaeng malaya. Isang babaeng nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng pagkawasak. At isang babaeng natutong muling magmahal ng walang takot. Ang gabi ay dahan-dahang lumalapit. Dala ang katahimik ang puno ng kapayapaan. Habang kami ay magkayakap sa dalampasigan, alam ko na ang bawat bukas ay magiging isang bagong pahina ng pag-asa. Dahil sa dulo ng bawat kataksilan, laging may naghihintay na bagong umaga para sa mga pusong hindi sumusuko. Sa bawat dapit hapon, kapag ang langit ay nagpapalit ng kulay mula sa ginto patungong lila, nananatili ako sa dalampasigan upang panuurin ang paghampas ng mga alon sa pampang. Ang bawat pag-atras at paglapit ng tubig ay tila isang paalala ng agos ng buhay. May mga bagay na kailangang tangayin ng dagat upang magkaroon ng puwang ang mga bagong biyayang dumarating. Maraming nagtatanong sa akin kung napatawad ko na ba ang aking ina at si Mark. Ang pagpapatawad ay hindi isang biglaang pangyayari. Ito ay isang mahaba at madalas ay madilim na proseso. Pinili kong patawarin sila. Hindi dahil karapat-dapat sila sa aking habag, kundi dahil karapat-dapat ang aking puso sa kapayapaan. Ang galit ay tila isang nakatagong lason na unti-unting pumapatay sa biktima. At ayaw kong mamatay sa piling ng kanilang mga alaala. Pinyatawad ko si Elena bilang isang tao na nagkamali dahil sa sarili niyang kahinaan. Ngunit tinapos ko na ang aking obligasyon bilang anak na kailangang magsakripisyo ng sariling kaligayahan para sa kanyang mga luho. Ang aming ugnayan ay tila isang lumang libro na natapos na sa isang masakit na kabanata. Hindi ko na ito muling bubuksan. Ngunit itatago ko ang mga aral na nakuha ko mula rito. Ang kapayapaang tinatamasa ko ngayon ay hindi nanggaling sa yaman o sa paghihigante. Nanggaling ito sa katahimikan ng bawat gabi, kung saan hindi ko na kailangang mangamba sa mga kasinungalingan. Sa piling ni Nathan, natuklasan ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi isang malakas na bagyo ng emosyon, kundi isang banayad na simoy ng hangin na nagbibigay ng kapanatagan. Ang aming anak, na pinangalanan naming Liwanag, ay nagsisilbing buhay na patunay na ang bawat pagkawasak ay maaaring maging pundasyon ng isang mas matibay na tahanan. Ang bawat halahak niya sa loob ng aming maliit na bahay ay tila isang awit ng tagumpay laban sa lahat ng pait ng nakaraan. Sa mga kababaihang nakikinig sa aking kwento, nais kong iwanan ang isang mahalagang aral. Ang iyong halaga ay hindi itinatakda ng iyong utang na loob sa mga taong sumisira sa iyong pagkatao. Ang pagiging mabuting anak o tapat na kasintahan ay hindi nangangahulugang kailangan manghayaang tapakan ang iyong dangal. Ang tunay na katatagan
ay hindi matatagpuan sa pagtitiis ng walang hanggan, kundi sa lakas ng loob na tumayo, tumalikod, at simulan ang sarili mong paglalakbay patungo sa liwanag. Ang bawat luha mo ay may katapusan, at ang bawat sugat mo ay may kakayahang maghilom kung hahayaan mo ang iyong sarili na muling magtiwala. Una, sa iyong sarili, at pangalawa, sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyo. Ang kwento ko ay nagsimula sa isang mapait na pagtataksil sa harap ng altar. Ngunit nagtatapos ito sa isang payapang hapunan sa tabi ng dagat. Wala ng mga puting belo o mamahaling singsing. Tanging ang init lamang ng palad ng aking asawa at ang amoy ng bagong luto na pagkain ni Lola Isay. Ang buhay ay hindi laging madali. Ngunit kapag ang pundasyon mo ay katotohanan, wala nang bagyong makakapagpabagsak sa iyo. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, dinala ko ang aking anak sa loob ng bahay. Isinara ko ang pinto ng may niti. Baon ang katiyakan na ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang bagong pagkakataon upang muling magmahal ng walang alinlangan. Ang Natalie na nawasak ay wala na. Ang Natalie na narito ngayon ay isang babaeng buo, malaya, at tunay na maligaya.